fishes in the ocean. Pero baka iisa lang ang lumalangoy ritong baka. Ito yung baka, marunong lumangoy. Mulutang ang baka dito sa dagat. Bakit may nagsiswimming na baka? Sana ma-rescue. Sa Masbate, meron silang tagisan ng mga baka na kung tawagin nila, Juego de Toro, para sa kanilang Bagat-Dagat Festival. Kaso, ang isa sa mga bakang kasali dapat nakatakas at sa dagat lumangoy. Taon-taong ipinagdiriwang sa bayan ng Katayngan sa Masbate ang Bagat-Dagat Festival kung saan isa sa makasiyahan ang Juego de Toro o Game of Bull na ginanap sa Masbate Lagoon. It's just a representation. Isang halimbawa na pinapakita namin na ito yung ginagawa namin sa rancho. It's a way of life. It's our culture. Sa palarong ito, ang mga kalahok makikipagbunok sa isang baka. Ang unang makakapagpatumba ng baka, gamit lang ang kanilang puwersa at lakas, panalo. Ang strategy, ma'am, 5 po kaming player. Yung isang player, palagi po yun nakasunod po sa isang player para dun sa buntot ng baka. Pag hawak namin sa leg ng baka, dapat yung buntot ng baka nahahatak na po ng dalawa naming kasamahan. Yun po ang magtatali kung sakali po na lumugmok na yung baka. Pero sa kalagitnaan ng paghahanda ng grupo ni na John Sid sa palaro, ang baka nagwala. Inararo nito ang steel pen ng arena. At saka, umeskapo. Kanya-kanya kami sa pagtakbuhan at di namin alam kung saan kami pupunta. Para bang hindi siya sanay na sa maraming tao. Habang siya tumatakbo, takbo rin kami. Buo ang amin loob na talagang huhulihin namin yung baka. Ang drone operator na si John Manuel na nagkataong nagsushoot ng mga oras na yon, nasundan at nakuna ng paglangoy ng baka sa dagat. Dumaretso sa dagat. At ito nga po. Lumangoy. Ang isip ko po noon, paano nare-rescue ang baka? Hanggang sa ang habulan, umabot na sa gitna ng karagatan. Hala ka, ang baka ho, nagsanuwan. Yung expected ko talaga na mangyayari, talagang malulunod o lulubog yung baka. Dahil nga, hindi pa ako nakakita ng isang bakang nasa dagat. Hindi ko alam kung papunta yung baka at malayo na dito mismo sa lagoon. Nakawala kasi dito sa kulungan na ginawa nila. Kaya nilang tumagal ng oras lumalangoy. Depends doon stamina ng individual na baka. Pagka naka-expand yung air scent lungs niyan, lumulutang sila. Not unless i-release niya through nagdidighay. Ang baka lumangoy ng may layong 2 kilometro mula sa pampang. Yan, lumalangoy. Mulutang ang baka dito sa dagat. Mabuti na lang at ang Philippine Coast Guard Masbate nagpapatrolya sa dagat ng mga oras na yon. Kaya agad na nagsagawa ng rescue operation. Ang mga crew ng bangka lumusong na para malapitan at maitali ang baka. Yung strategy namin doon, ma'am, yung baka, ina-aim namin na hindi siya malunod. Pero ang baka lumangoy pa, palayo. Failed yung unang attempt namin kasi lumagpas siya. Challenging siya. Yung crew doon sa bangka, hindi siya ganun knowledgeable para itali yung baka. Kaya nag-isip na sila ng Plan B.
doon na sa katig kukunin para hindi na rin lumayo kasi delikado yun, ma'am. Hindi natin alam kung anong magagawa ng baka kapag tinatali siya ng walang solid ground na tinatapakan yung crew ng bangka. Ang grupo muling lumapit sa baka. Nag-overshoot siya 2 beses. Tapos nahawakan na namin siya. Ilang sandali lang sa kanilang pakikipampuno, tagumpay nilang natalian ang baka. Tinali namin yung sa gitna para makahinga siya habang dinadrag namin, ma'am, pa shoreline. Malakas pa rin yung baka, ma'am, pagdating nung shoreline. Nung nasigurado ng mga organizer na maayos ang kondisyon ng baka, ibinalik nila ito sa dalampasigan para ituloy ang naudlot na palaro. Pero dahil pagod na ang baka sa paglangoy, ang grupo ni na John Sid, madali na itong napatumba. Ang prices ninyo, sa inyo na yung baka na ibenta sa halagang 15,000. Kami po 5 player, binigyan po ng tagi 1,000 at yung 10,000 po, hati-hati po yun mga buong lalawigan ng Albay. Kung ang iba na aliw na nakakita ng lumalangoy na baka, mas marami ang naalarma. Bigla ako naawa sa baka. Di maganda sa baka. Na-stress yun kaya biglang umalis. Panigurado, kaya tumakas yan dahil sa trauma. Ang insidente, mariing kinundena ng People for Ethical Treatment of Animals o PETA. It's not natural for the cows to be handled like that. Kung yung baka tumakbo dahil sa takot, may tuturing pa rin siya na pang-aabuso. Ilabas na natin yung mga hayop sa mga ganitong klaseng mga palaro. Ibigay na natin sa kanya yung kalayaan na talagang gustong-gusto niya. Mahalaga po ito sa amin. Very bold para po ipakita, para i-educate ang tao na ito yung kultura namin. Ito yung ginagawa namin. Hindi po namin sinasaktan ng mga hayop. Meron kami naka-standby. Medics para sa animals, medics para sa tao. Pakita natin na kaya nating mag-celebrate ng kahit anumang tradisyon na hindi kinakailangan gumamit ng kahit na anumang hayop. Pero nasaan na ba ang nag-viral na swimming baka? Ang nakabili nito kina John Sid, si Francisco, na matagal na raw negosyo ang pagbabuy and sell ng mga baka. Since 2010 po hanggang sa ngayon, yun po ang hanap buhay ko, ang mag-trade ng livestock. Ang baka narito ngayon sa kanyang rancho. Maayos ang lagay ng baka ko. Tinitingnan ko, wala namang pilay, wala nung kahit na galos. Talagang maliksi po siya. Kaya nakakasiguro po tayong nasa maayos na po yung baka. Baka napapanahon na ring tanungin kung lahat ba ng ating kinagisnan dapat pa ring ipagpatuloy. Hindi lang tayo dapat maging makatao, pero dapat makibaka rin sa karapatan ng iba. Baka naman. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.